Bineberipika ng pamahalaan ang kumakalat na usapin sa mundo ng internet na may kinalaman umano sa planong pagpapatalsik sa pwesto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, pangungunahan ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ang pagsusuri sa nasabing usapin. May ulat si Sweden Velado. Biyernes, ika-6 ng Enero, lumabas sa website ng blogger na si Thinking Pinoy ang nag-leak na Yahoo Group's conversation o Lenny Leaks na naglalaman ng umano'y planong pagpapatalsik sa pwesto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isang nagngangalang Sasot ang nagpaalam sa blogger tungkol sa Yahoo Group na binubuo ng ilang maimpluwensyang tao, kabilang ang Filipino-American philanthropist na si Loida Nicolas Luis. Paliwanag ng isang IT expert, kahit restricted ang Yahoo Group's conversation, hindi maaaring magkaroon ng link ang sinumang hindi kasapi ng grupo. The issue comes from not so much outside members, but when someone within the group decides to share information with someone who is not within the group. Nitong Pasko, habang hinahagupit ng Bagyong Nina ang lalawigan ng Bicol, baluarte ni Vice Presidente Leni Robredo, nasa Estados Unidos siya't nagbabakasyon. Bagay na ikinagalit na maraming netizens, ang ilan na nawagan na paalisin sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Ngunit bago ito, noong ika-4 ng Disyembre 2016, lumabas ang mensahe ni Luis na ang tanging paraan para mapanatili kay Robredo ang pwesto ay patalsikin ang Pangulo. Sa isang statement, itinanggi ito ni Luis. Ang Duterte Resign Movement daw ay base sa dating pahayag ng Pangulo na magbibitiw siya sa pwesto kung hindi masolusyonan ang problema sa iligal na droga sa loob ng 6 na buwan. Hindi rin totoo na nagkita sila ni Robredo sa Amerika para pag-usapan ang planong destabilisasyon. Hindi tiyak ng palasyo kung may kinalaman nga ba o wala sa lahat ng ito ang pangalawang Pangulo. I don't want to jump into this conclusion. We want to give everyone the benefit of the doubt dun sa mga nakalista dun sa ating nakalap nga na ebidensya. Let's just see. Ayokong pangunahan din si Secretary John Esperon. Nilinaw naman ng Vice Presidente ang naging ugnayan niya kay Loida Nicolas Luis na tumulong sa kanyang kampanya noong tumakbo siyang kongresista sa kanyang distrito sa Camarines Sur. Na-mention daw yung pangalan ko pero hindi ako kabahagi ng grupong yon. Meron din daw mga emails na nagsisirculate, hindi din ako kabahagi doon. Sa usapin ng authenticity ng Yahoo Group's conversation, ayon kay Thinking Pinoy, yung timestamp po, yung timestamp ng messages, you can't make that up. We would have to have access to Yahoo servers. Parang that's too much. Ilang paraan para mapatunayan kung totoo ang mga usapan. They will have tracking numbers on the way they were routed from one computer to another. One thing is to examine just the word usage. Does this make sense going from this person to this person? That would cause us to doubt the authenticity of the email or the transaction. Si National Security Advisor Hermogenes Esperon ang itinalagang mamuno sa investigasyon ng sensitibong issue. Lahat naman ng destabilization plot o lahat naman ng mga pag-uusap at mga ebidensya na merong may kinalaman sa isang plano ng pagpapabagsak ng isang gobyerno ay seryoso. At alam naman natin na itong grupo na tinutukoy dito sa Lenny Leaks na ito ay matagal na rin nating minamanmanan yung kanilang galaw mula last year pa. So I guess it has come to this point that we have to review and we have to also check the veracity of the report. Kung ito ba ay talagang tunay, ito ba ay katotohanan o pawang kasinungalingan. Para sa PTV News, Sweden Velado.